and hop into our community. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
Oras 3 minuto makalipas ang hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at ngayon ay 19 ng buwan ng Enero taong 2025 at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Dito po sa Radyo Pilipinas, live po tayo dito po sa Visayas Avenue sa Radyo Pilipinas booth at nais namin kayong anyayahan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Kamusta po ang bawat isa sa inyo ngayong weekend? At syempre, tayo ay napapakinggan dito sa 738 kHz sa Radyo Pilipinas. Napapanood po tayo sa Facebook Live, Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas Facebook page. Paki-like and share at comment po tayo At syempre, minus pa tayo ngayon sa ating butihing Governor Cora Alma de Leon dahil siya po ay may inatinan o may pinuntahan po siyang importanteng bagay Pero siguro sa susunod po na linggo makakasama po natin ang ating Governor Cora Alma de Leon. At syempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Dr. Cesar Chavez, sa ating Presidential Broadcasting Service, ang ating Director Fernando Amparo, Dindo Amparo Sanga, at ang ating Station Manager Sir Alan Alanigue, si Sir Isampang, si Sir Maki, technical side natin ngayon, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon. Siyempre ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Kasama yan ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang. At iba pang Board of Governors natin. Kasama yan, siyempre ang ating kasama natin lagi dito, si Governor J. Halandoni, sina Governor Andrew Nocon, sina Governor Lorna Kapunan, at iba pa. At syempre ang ating kasama yan ang ating mga chapter administrator sa mahigit 100 nating chapters nationwide, kasama na ang kanilang mga board of directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Importante ang ating talakayan ngayon kasi malalaman natin kung ano yung mga patotoo sa likod ng pagresponde nitong nagdaang traslasyon 2025. At syempre ngayon ay sa January 19 tayo po ay nagdiriwang ng piyesta ng Santo Niño, kaya kung kaya ang ating Philippine Red Cross Cebu chapter ay abala ngayon at nagkakaroon sila ngayon ng mga responde pag-assiste dyan sa Cebu kasabay ng Sinulog Festival at ang ating mga taga Manila chapter at iba pang mga bayan na kung saan magdiriwang nitong Piyesta ng Santo Niño, Pit Señor, sabi nga nila. So bago ka natin ibigay doon sa ating mga makakapanayam ngayong hapong ito, nais nating ibigay itong ating report mula sa ating Philippine Red Cross Cebu chapter. Patuloy na naglilingkod ang mga volunteer ng Philippine Red Cross Cebu Chapter matapos ang matagumpay na pagdaraos ng fluvial procession kaninang umaga, 18 ng Enero 2025. Nagsimula ang prosesyon ng Pista Señor alas 6 ng madaling araw sa Captain Veloso Port at nagtapos sa Pier 1 alas 8 ng umaga. Maliban sa dalawang ambulansya na nag-i-standby sa Pier 1 at Pier 3, mayroon ding 3 rescue boat na may kasamang water safety personnel at medical teams na nakabantay upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga deboto. Sa pangunguna ng Philippine Coast Guard District Central Visayas, kabilang ang mga asset ng PRC sa mga nakabantay sa halos 200 registered vessels na kalahok sa fluvial parade. Sa kasalukuyan, 2 pasyente, 1 minor at 1 major na kaso ang nirespondihan ng ating mga volunteer. Okay, yan na po ang ating report mula sa ating Philippine Red Cross sa Cebu chapter. At okay, ito na po yung ating mga panauhin ngayong hapong ito. Ang una ay si Mr. Christian Noel Tejares. Nasa live po siya sa Zoom. Live na parehas sa Zoom. Okay, unahin muna natin si Sir Christian Noel Tejares, Volunteer First Aider, Philippine Red Cross Rizal Chapter.
Siya po ay na-deployed nung itong nakalipas na traslasyon na pagdiriwang ng Jesus Nazareno 2025. Magandang hapon sa iyo, Sir Christian. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Edison. Yes, welcome. Welcome dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross, ha. Pakisabi sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, paki-like and share. At siyempre mag-comment. Ayan ay sa ngalan ng kanilang chapter administrator na si Sir Robert Dacles. At ang susunod naman ay si Maria Concepcion Texon, ang volunteer first aider ng Philippine Red Cross Manila chapter na na-deployed din noong Traslasyon 2025. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon din po. Ayan. Okay, first time mo mag-guest dito, ma'am? Yes po, it's my first time. Saan po kayo sa Maynila? Taga Manila ka po? Sa Manila chapter lang po, pero sa Cavite po talaga ako nakatira. Sa Cavite? Saan sa Cavite? So, you're back and forth? Sa Tansa po, sir. Ang layo. Kasi pa nag-volunteer ka sa Red Cross, manggagaling ka pa ng Cavite. Kasi po nung college po kasi ako nag-start. So, doon po ako nagsimula sa Red Cross nung college day ko. So, nag-dorm po ako sa Manila. Okay. Sige, unahin na kita, Ma'am Texon. So, ikaw ay taga Cavite pala, taga Tansa. Saan ka po nagtapos? Graduate ka na po ba? O meron kang current na nag-aaral ka po? Or ikaw ay isa na pong nagtatrabaho na? Yes po, ako po ay gumraduate sa Philippine Normal University sa Manila. Anong course mo? Ang Bachelor in Filipino Education po. Isa ka palang teacher. Tama? Yes po. Teacher. Yes. So currently po, ako po ay under ng special project po sa Manila chapter, yung Circular Economy Project in partnership with Spanish Red Cross po. Oo. Natalakay namin yan, yung circular project na nung mga nagdaang episode nung nakaraang taon kasi meron silang project dito sa may Nabotas at nakasama natin dito rin nung nakaraan yan yung delegate, Spanish delegate nila, ha. So, ikaw ngayon, anong trabaho mo ngayon? Yun po, sir. Ako po yung chapter project coordinator ng Manila chapter for the Circular Economy Project. Hindi, aside volunteer ka sa Red Cross di ba? Hindi, sir, as in talagang na po ako currently sa Red Cross. Na-employ na po ako as project coordinator. Okay. Akala ko nabigyan na po ako ng item. Okay. Akala ko kasi volunteer ka pa kasi anyway. Punta naman tayo kay Sir Christian. Sir Christian, good afternoon ulit. Good afternoon po ulit. Taga saan ka po sa Rizal chapter, nasakop ng Rizal chapter? Ikaw ba'y taga Makati, Mandaluyong? Ako po, sir, is naka-assign po sa Rizal Province Branch. Oo, pero taga saan ka? Montalban, Rizal po. Wow, ang layo. So from Rizal Branch dito sa may sa may Show Boulevard ang opisina mo, nag-opisina? Bali, doon po yung chapter po namin. Kami po na branches is dito po sa Montalban po ako naka-base. Pero may 3 po kaming offices po sa Rizal Province Branch. Meron po kaming offices po dahil malaki po kasi yung area po namin sa Rizal. So, ang 3 offices po namin sa Rizal is isa po sa Montalban, isa po sa Antipolo, at isa po sa Taytay. Pero alin doon yung lagi ka nag-oopisina? Sa may Antipolo o sa may Montalban? Mas madalas po sa may Montalban dahil dito din po ako mas malapit po. So ngayon, nasa Montalban ka ngayon? Yes po. Okay. Gaano ka nakatagal na, ikaw volunteer Yes po. Gaano ka nakatagal na volunteer? Since 2018 po. So ikaw ay meron ng 6 years na 6 years or going to 7 years, no? Yes po, going to 7 years this March. Okay. Tanongin kita, Sir Christian, ikaw ba ay graduate na? Saan ka graduate at saan ka ngayon nagtatrabaho? College undergraduate po ako sa CIP. Ang course ko po dati is architecture. May family business po kami at nagpi-freelance po ako ngayon. So, ikaw ay isang arkitekto. Pero undergrad? Undergrad po. Pero marunong ka sa design, no? Marunong ka sa mga design.
So, Yes kadalasan ng mga design dyan sa chapter nyo sa branch nyo sa Montalban, ikaw siguro ang nagde-design, no? Depende po pag may budget. Okay. At good to know, 7 almost 7 years ka ng volunteer ng Philippine Red Cross. Paano mo nalaman itong organisasyon na Philippine Red Cross? Nalaman ko po yung organisasyon po ng Red Cross. Dahil dati po kasi nagte-training po ako as a first aider. Doon ko po siya parang nag-umpisa lahat para magkaroon ako ng connect sa Red Cross. So training ha, sa training. Pero paano mo nalaman na merong sinasagawang training tong Red Cross? Sa kaklase mo po ba? O nalaman mo sa internet? O na kwento sa'yo? Bali kasi sir, required po ng DOLE nun sa company na magkaroon ng first aider. At isa po ako sa pinadala na maging first aider. Kaya yun, simula na nag-training ako, nakilala ko sa Red Cross at naging interesado po ako sa Red Cross. Dati kasi nakikilala lang po kasi si Red Cross sa blood. Yan, dati ko siya kilala sa blood lang po at pagka po may disaster, doon ko lang po nakikita yung Red Cross. Pero nung nag-training po ako sa Red Cross, medyo nakita ko po kung ano po sa Red Cross, naging mas interesado pa po ako. So yung school mo, dyan lang din sa may Rizal? Sa Montalban lang din? TIP Cubao po ako dati. Layo Ang layo ng inuwian mo. From Montalban going to TIP. Ang layo nun. TIP Cubao po. Opo, malayo po. Daily challenge po talaga yung pagko-commute. So ang pagkakaalam mo sa Red Cross ay tungkol lang sa dugo. Pero nung napasok ka, nalaman mo na ang dami palang pwedeng matutunan sa Red Cross. Hindi lang first aider, no? Yes po, hindi lang po pala first aid. Hindi lang pala about dun sa, kala kasi first aid lang, blood lang po dati yung pumapasok dun pag nung nakita ko dati. Ngayon, marami pa po pala at iba't iba pa pong klase ng training at mga services na ino-offer po si Red Cross. Okay. Balikan ko lang si Ma'am Maria Concepcion Texon. Ma'am, paano ba tatawag? Ano ba nickname mo? Ang haba kasi. Baka mamaya Maria na lang po. Baka sabi mo, galit ako sa'yo. Baka tinatawag ko yung buo mong pangalan. Anyway, paano mo nalaman na paano ka nasama sa Red Cross? Ay nag-start ka ba dito as a volunteer? Yes po, nag-start po ako as a volunteer. So sa RCY po ako nag-start sa Red Cross Youth Service po. Nung college po ako, sumapi po ako sa org ng school namin sa PNU, sa Philippine Normal. Then hanggang nagtuloy-tuloy po yung pag-volunteer ko, nagustuhan ko po, hanggang naging officer po ako. Naging president po ako ng PNU nung ika-4th year ko po, until nagtuloy-tuloy po yung commitment and pagsali ng pagsali, pagsama ng pagsama. Hanggang sumami din po ako, tumakbo for CYA. So ako po ay secretary ng chapter youth ng Manila po. So hanggang ayun po, nagtuloy-tuloy na po, sama na po sa lahat. And yun po, hanggang na-offeran po din ako na mag-hold ng special project. Ilang taon ka nag-volunteer bago ka mag-stop? Ngayong taon ka lang ba nag-stop o last year? Yes po, ngayon lang po. Volunteer po ako simula po year 2021. Okay. Oo. Nice din natin na i-mention ng inyong chapter administrator, si Ma'am Crisanta Baby Cayetano, ha. At syempre yung kausap ko para ikaw ay italaga dito, si Sir Jello. At okay, anong pagkakaalam mo sa Red Cross? Ano ang nung hindi ka pa pumapasok dito sa organisasyon na to? Sa Cavite po kasi, nung bata pa po ako, lagi po kami nagbebentahan ng MAAB IDs. Yung ano po natin, ID natin. So, though ang alam ko lang din po, katulad po ni Sir Christian, is yung talagang first aid po and dugo. Ganun po yung perception ko when it comes to Red Cross, na mag-first aid and nagbibigay ng first aid and nag-aano po ng blood. Pero yun po, nung nag-college po ako, nakita ko po na ang dami pa po pala. Lalo na po nung naging part ako ng Red Cross Youth. Sin doon po ako nagsimula. So, ang dami ko na pong trainings na nakasamahan, mga events po na napakita po or nag-open sa eyes ko na hindi pa lang, parang yung Red Cross po, it's more than blood service and the
aid thing po, mas marami pa po kaming ino-offer. Tayong ino-offer. Ngayon, anong department o service ang hinahawakan mo sa Manila chapter? Nasa volunteer ka ba? Nasa Red Cross Youth? O yung bukod dyan sa circular economy na sinasabi mo kanina? Yun po, actually sir, yun po yung pinaka-main ko, yung circular, yung special project. Paano ka na-deploy sa translasyon? Ano po sir, kasi po, lagi na po kung nagvo-volunteer po as an RCY pa din, sa amin po kasi sa Manila, nag-open po kami for volunteers. So, pag may training ka po ng first aid, or naranasan mo na po maging reporting officer, kapag active volunteer ka po, pinagbibigyan po kami na Oo. Medyo pinagbibigyan po kami na mag-engage po sa mga operations. So, yung translasyon po kasi hindi ko po siya una. Nakasama na po ako sa ibang operations, sa UNDAS po, sa mga mahal na araw. So, hanggang ayun po, lagi-lagi po akong reporting officer ng Manila chapter. Kaya, lagi po ako nasasama sa mga operations po. Oo. Nung kasagsagan ng translasyon, 2025, ikwento mo nga, yung duty mo, anong oras ka na-start, saan ka na-deploy, tapos ano yung mga nakikita mo nung itong nakaraang translasyon? Yung 2025 po, ngayong translasyon po recently, concluded na translasyon, same po sa naging assignment ko nung huli ko pong experience last year, nung 2025. Ako po ay reporting officer ng roving team po. So ngayong taon po, nagsimula yung duty namin kasi ako po ay roving team 2. So nagsimula po yung roving team ka. So ikaw ay foot patrol. Foot patrol ka? Opo, yan, foot patrol po. So alin ka doon? Ikaw ba yung merong hawak na bandila o ikaw yung may hawak sa radyo na nagtatawag ng mga pasyente? Actually po, more on, ang dala ko po is yung papers po, yung mga patient, kasi reporting officer po. Pero minsan naman din po, sa foot patrol, salita naman po kami maghabak ng bandila, and everything po, mga dala namin. So, yung this year po, sobrang... Saang first aid station ka nakadeploy? Hindi po talaga, sir. As in, kami po yung nalakad. Foot patrol po. Kasama so wala kang hindi po kami naka-standby wala sa kang definite first aid. Pero saang lugar ka nag-iikot nung araw na yon? Nandito ka ba sa may Quiapo? Nandito ka ba sa may Arlegui? Nandito ka ba sa may Ayala Bridge? Yung team po namin, sir, yung foot patrol number 2 po, yung roving team number 2, nagsimula po kami sa grandstand ng 2 a.m. Nandun na po kami. Nag-iintay po kami hanggang sa inilabas na po yung si Nazareno po. So, kasabay po ng paglalakad din Nazareno, yung prosesyon ng mga tao is kasabay din po kami. Kasama po kami. So, after po nun, umabot po kami sa may round table. Kasabay po talaga kami sa lakad. Then, umuwi lang po kami ng isang beses chapter para po mag-replenish ng mga naubos na gamit dahil umaga pa lang po, first pa lang po namin, ang dami na po din talagang na-assist na mga pasyente, mga minor cases. Then after po nun, nagkumain lang din po, then balik na po ulit sa roving. Kung nasaan po yung kung nasaan po yung prosesyon, kung nasaan na po siya, is nandun din kami. So kami din po, naranasan ko din po na mag-standby sa baba ng Ayala Bridge. Nandun din po kami. Then nandun din po ako sa Arlegui and sa Dungaw. Yung isa po sa mga pinaka-tensyonadong bahagi ng translasyon, yung sa Dungaw po. Okay. Sa may San Sebastian Church. Nandoon din po. So 2 a.m. nandoon ka pa lang. So parang halos ikaw pala yung ihos, no? Kasi sinundan mo pala yung translasyon hanggang sa maipasok yata yung ating poon sa simbahan. Ano yung mga nakita mo sa sa mga kasama nating volunteers ng mga panahon na yan, nandoon ko pa lang sa grandstand? Ano yung mga nakikita mong mga sitwasyon nila noong mga panahon na yon? Marami na bang nakakarating sa mga first aid station nung mga oras na yan? No, sir, actually po sobrang dami po talagang tao. Di ba sa record po 8 million. And nung naghihintay pa lang po kasi kami na magsimula, yung as in, sige, ano pa natin, konteksto na nagsimula na. As in, wala pa pong 5 minuto or 10 minuto nung nagsimula. Meron na po kami agad na na-cater na minor cases. And ilan po kaming roving teams noon. Una pong na-deploy is 4 na set ng foot patrols. And meron na po talagang na-cater na mga minor cases.
Okay. Balikan ko lang to si Sir Christian Noel. Sir Christian, ikaw naman, ikwento mo naman, saan ka na-deploy ng traslasyon? Kagaya ka rin ba ni Ma'am Maria Concepcion? Ikaw ba ay na-deploy na as a foot patroller o nasa first aid station ka lang ba? O ikwento mo naman, saan ka na-deploy? Ako po sir, neto pong last operation po ng traslasyon, na-deploy po ako sa may National Museum. So sa National Museum po, bali from here po sa Montalban, malis po kami dito ng mga 6 o'clock. So siguro mga 10 or 8 o'clock siguro, nandoon na po kami sa may area ng gabi before ng ano po siya, January 8. And gabi po ng January 8, pumunta na po kami. Kasi mag-check-in pa po at kami doon sa operation center po natin doon. And at the same time, i-briefing din po. And after po noon, nag-set up po kami doon sa station po namin sa may National Museum. Ako po yung na-deploy po as ambulance crew. Pero isa po ako sa Emergency Medical Service Head po dito sa Philippine Red Cross Rizal Chapter Rizal Province Branch. So, habang wala pong takbo during that time, minamanage po namin yung buong, wala pa po kami dinadalang patient papunta po dun sa hospital natin, yung medical field hospital po natin. Minamanage po muna namin yung first aid station kasi medyo nung papalapit na sa amin yung andas, parami yung mga pasyente na nakikita namin. Hanggang sa dumaan na yung andas at lumagpas na po yung andas, may mga pasyente pa rin po. At nung medyo lumuwag-luwag na po yung sitwasyon, pahinga, punta po kami sa Manila chapter din po para po magpahinga. After po na magpahinga, na-deploy po kami ulit, second station po sa may Arlegui. Kasama po namin ng Makati branch po. Okay. So akala ko, nung dumaan na yung andas sa lugar nyo, sa may National Museum, uwi na kayo, pack up na. Yung pala, another deployment pala ulit kayo dun sa may Arlegui. Pero may tanong ako sa inyo kasi yung sa lugar mo, sa may National Museum, dyan nagkaroon ng konting paghinto nung time nung andas. Kasi sabi nung, meron daw hindi biglang nakatawid yung andas dun sa may Taft Avenue. So malamang nung time na nahinto sila, maraming pinapasok na pasyente sa inyo dahil yung mga pasyente na nag-akyatan, yung mga natulak-tulakan, tama ba? Tama po sir. Bali, hindi ko na po talaga siya ma-monitor nung time na yon. Basta naririnig ko na lang po, that time marami pong tao nang sisigawan, Viva Santo Niño, medyo pag naririnig ko nga po yung Viva Nazareno pala, sorry, pag sinisigaw po nila yon, nagsisitayuan na yung mga parang balahibo ko. Pero hindi ko na rin siya mapansin dahil sa sobra po talagang dami na nung pasyente na dinadala doon sa station at kinikiter din po. At dinadala po hindi lang po ng foot patrol natin, pati po nung foot patrol po ng mga other groups. Dinadala na rin po sila doon sa first aid station natin. So kung ikaw ay ambulance crew, Sir Christian, ano yung mga nakita mong mga pasyente na isinugod sa ospital? Ano yung mga kaso nila? Kasi ikaw yung ambulance crew, so may mga isinugod tayo sa ospital, ano? Yes po. Bali doon po sa station po namin, isa lang po ang nadala po namin doon sa medical field hospital po natin, which is yung tumaas po yung pulse rate niya po na umabot po na halos 200 beats per minute. Okay. Pero the rest po nung mga patient po is nakuha po siya ng rest and positioning po doon sa first aid station po natin. Then wound cleaning and so on and so forth. Oo. Pang ilang taon mo naman ito ma-deploy as sa traslasyon? Pangalawa? Pangatlo? Simula po noong 2019 until now, dire-diretso po. Bali na-stop lang po siya simula po nung nagkaroon ng pandemic dahil hindi nga po bawal po nung time na yun. Na-stop yan noong 2020. Noong 2020 parang binilisan. Tapos wala yata nung 2021, parang mabilis lang din. Then 2022, mabilis. Unfortunately, parang nagbalik yata nung last year, tapos itong ngayong taon. Kaya talagang maraming tao, no? Yes po, marami po talagang tao.
Bali, nung last po na 2023, ang nangyari po parang walk of faith lang. Hindi naman po kasi nilabas yung Nazareno. Lakad lang po talaga, paikot lang po doon. Less po yung casualty, wala po talaga kami na-cater. At mabilis yun. Last year, opo, mabilis po nun. Kasi lakad lang po talaga. Wala pa yatang alas 8, tapos na nung nakaraang taon, na ipasok na yung andas eh. Ito kasi ang daming challenge. Ang dami nating naging challenge, pero pag-uusapan natin yan maya-maya. Tanungin ko lang ulit si Ma'am Concepcion. Ma'am, ikaw ilang taon mo na itong ma-deploy dito sa Traslasyon? Pang ilang taon mo na to? Pangalawa ko po. Pangalawa mo pa lang. So, pero dati nung ikaw sa volunteer ka sa Manila chapter, hindi ka pa na-assign dito? Never pa? Ano pa sir? Paulit pa sir. Nung volunteer ka pa lang, nung nasa Philippine Normal ka, nasa RCY ka, hindi ka pa na Kasi sir, nung volunteer pa lang po ako, pandemic era pa po. Nagsimula po kasi ako pandemic era. So wala din pong translation. Okay. So nung nagkaroon po nung 2024, sumama po ako agad. Kasi yung sa'yo, biro mo saan pumunta yung andas, nandoon pala ikaw. So ilan kayo doon sa mga foot patrol na sumusugo doon? Ilan kayo, di ba? Team yan? Parang 7 ba kayo o 5? Sa team po namin, sir, 13 po kami. 13, okay. Tapos pumapasok kayo sa mga, anong ginagawa nyo? Pinapasok nyo ba yung crowd na dikit-dikit o nasa likod kayo nila? Meron po kami experience na, diba, dadaan na po yung anda, yes. yung andas. Oo. Nandun po, nakastanbay po kami, tas katulad po ng nabanggit ni sir, kasi pag dumaan po talaga, magugulat na lang po kami na sunod-sunod na po yung dating ng pasyente. And may mga pagkakataon po kasi sir na, minsan po magugulat ka na lang, may umaangat na dun may nag-aangat na ng pasyente. Kaya may mga pagkakataon yung pasyente. Pag ganun, kaya naman po, minsan kami po talaga yung kumukuha. Pag ganun yung inaangat na yung pasyente, anong ginagawa nyo dun? Anong nakita nyo? Mayroon ka ng personal na anong ginagawa nyo doon? Anong ginawa nyo doon? Kinukuha po agad, sinasakay na po agad sa spine board, lalo na po yung mga nahihirapang huminga. Kasi yung ang maganda naman po kasi sir sa mga tao po, pag translasyon, makikita mo po sa kanila na pag alam nila na may pasyente, minsan po talaga nagkukusa. Ayun. Nawawala ang signal ni Ma'am Concepcion. Anyway. Okay, teka, magbabalik tayo sa ilang paalala. Sir Christian, diyan ka lang muna at tayo magbabalik lang sa ilang mga paalala. Bang inaayos natin yung connection ni Ma'am Concepcion. Okay, magbabalik lang tayo sa ilang mga paalala. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Po si Regina Zara Arenanhal, volunteer po ng Medical Corp under Philippine Red Cross National Headquarters. Bali, nag-start po akong mag-volunteer dito sa Translation under Philippine Red Cross is since 2022.
Ito po yung emergency field hospital natin ngayon ng Philippine Red Cross for Nazareno 2025. Tara po sa loob. Meron po tayong 50 bed capacity, kasama na po yung medical tent natin na nasa kabilang side. And dito po dinadala yung mga patients na nasugatan, and yung iba po na nangangailangan ng agaran tulong, dito rin po dinadala. Kali po naging panata ko na rin kasi talaga na mag-volunteer sa translasyon. Parang way ko na rin siya to give back sa creator natin, na kahit wala ako dun sa on-field na gusto lumapit sa kanya, makipunas, at least nandito pa rin ako sa field na kung saan pwede akong maging way niya, maging instrument niya para makatulong doon sa mga taong nangangailangan. Ang balik naman kasi sa akin is yung fulfillment na makatulong talaga. Yung simpleng thank you na manggagaling doon sa pasyente na natulungan. Ang gaan na sa pakiramdam. Ang natutunan ko sa Philippine Red Cross talaga is yung maging selfless ka, yung hanggat kaya mong tumulong, tutulong ka. Hanggat meron ka, ibibigay mo. Okay, yan po ay isang kwento ng ating volunteer yata na na-deploy doon sa ating emergency medical hospital na itinayo dyan sa may KKK Monument. At nagpapatuloy tayo sa ating programa. Bago tayo balikan itong ating mga kasamahan sa mga volunteer nung natraslasyon, nais lang natin magbigay update doon sa ating operation sa Sinulog. Dito ayon sa ating operation center, sandali. Meron tayong mga na-cater na pasyente dyan nung itong traslasyon. At sige, magbibigay tayo ng mga update niyan maya-maya. Ito, meron pala. So, update ng Sinulog 2025 Cebu sa Cebu Province. Na ang total natin na casered na patient as of anong oras to? Anyway, kaninang umaga, kaninang alas 6 ng umaga, meron tayong na-cater na patients na 104. Ito po yung mga 66 dyan ay yung mga nagpatingin ng blood pressure, at merong 32 na minor cases. Yung mga minor cases yan, yung may abrasion, panghihina ng katawan, pananakit ng dibdib, chills, cramps, difficulty of breathing, dizziness, elevated blood pressure, body temperature, sakit ng ulo, hyperventilation, muscle strain, nausea, shortness of breath, stomach ache, puncture, at pagsusuka. Samantalang okay. Ang total patients natin pala ay 429 na as of 6 a.m. kanina. Ang vital signs monitoring 256. Minor cases natin 144. Major cases ay 24. Kabilang din yan yung pananakit ng dibdib, pahirapang huminga, heartburn, loss of consciousness. Samantalang 5 ay sinugod sa ospital. Yung katulad ng severe itchness, siguro pangangati, at elevated blood pressure. Okay? Marami tayong na-deploy dyan na first aid station, ambulance. Meron din tayong mahigit 500 na volunteer. Tapos meron tayong rescue boat doon sa may ilog. Yan. Okay? Nagbabalik po tayo sa ating mga panauhin. Si Maria Concepcion Texon, siya po ay first aider sa Manila chapter, then na-deployed nung traslasyon, at si Sir Christian Noel Tejares. Tanungin ko lang si Ma'am Concepcion, sa iyo, medyo challenging ang dahil kanina sabi mo nga nung meron kang pag may inaangat na pasyente, kinukuha nyo na. Ano pa yung mga usual na experience nyo nung kung dumarating na yung mga kailangan yung tulungan? Kayo po ba, pumipito kayo pag halimbawa meron ng nangangailangan ng attention medical, o pumipito kayo para hawiin yung mga tao na pagbigyan kayo ng daan? Hello? Nakamute? Po para maghawi, para paalalahanan yung mga tao na may dala kaming pasyente, tas tumabi sila. And pumipito rin po para paalala din na may kukuning pasyente para po mas mabilis yung
maging pagtakbo po or pagkuha dun sa mga pasyente. Sa traslasyon na to, ngayong taon, ano yung mga natutunan mo kumpara nung nakaraang taon? Ano yung mga natutunan mo? Siguro sir, kasi dahil parehas po yung naging assignment ko na bahagi po ako ng foot patrol nung last experience ko and ngayon pong bagong experience ko. Isa po talaga is manatiling kalmado at magtiwala po sa team leader and yun, stay oriented and maging observant din po talaga sa paligid. Kasi po kami, ang pinagpapasalamat ko din po talaga, ngayon po, bagamat napakadami pong lugar na napuntahan namin and yung mga yung mga spots po talaga is, halimbawa po, yung sa Dungaw, yun po talaga yung talagang nagulat ako kasi first time ko po sa Dungaw. Kasi nung huli ko pong experience, hindi po ako nakarating ng Dungaw. So, ang ganda po na yung team leader namin, ang galing po ni Sir Jello na napili niya po and naayos niya po yung grupo para tiyakin na kahit yung mga una o yung mga first timer o yung mga hindi pa ganun kagamay is protektado din po. Kasi syempre, di ba po, pag tayo nagjo-duty naman po, hindi lang po natin iniisip syempre yung kapakanan ng komunidad. Iniisip din po natin yung kapakanan ng mga first aiders natin or ng mga volunteers natin. So, commendable po talaga sila Sir Jello sa bahaging pong yan. Kasi yung team leader po namin, si Sir Francis Buiza, as in, mararamdaman po na tinuturuan nila kami, binibigyan nila kami, together po with our seniors, kasi may mga kasama po kaming seniors, yung talaga pong batak na sa traslasyon. Tinuturuan po talaga nila kami ng mga tips, ano po yung mga dapat gawin, and lagi po nila kaming ginagabayan po kung ano yung mga do's and don'ts po. Higit lalo po na kami yung laging nakadikit sa mga tao dahil naglalakad nga po, kasama po sa... At isa pa, dahil yung dyan daw may napabalita na parang may nagkatulakan, sabi nga ng ating chairman sa isa sa mga interview niya, nagkatulakan dyan sa may paglagpas dyan sa Dungaw dahil maraming biglang isinugot. Pero na-encounter nyo ba o na-experience mo ba na halimbawa may nakasakay na sa stretcher nyo, biglang meron na namang mangangailangan ng attention medical na kailangang ulit isakay? Ano ba? Paano gagawin mo doon? Paano ginagawa mo kung uunahin mo na ba yung nakasakay o merong pagkakataon na dalawa silang lalapit sa inyo? Paano ginagawa nyo doon? Sa amin sir, kung doon po sa konteksto tayo ng Dungaw, yung malapit po tayo sa Dungaw, ang nangyari po kasi noon, yung foot patrol team po namin is nag-standby po in support po doon sa first aid station ng Valenzuela and Mandaluyong, PRC Valenzuela and Mandaluyong. And talaga po nagkagulat, kahit po kami, nagkagulat na lang po na biglang ang dami na, sunod-sunod na po yung pagpito. Kami po kasi pag may narinig kaming pito, automatic, tanda po yun na may pasyenteng dadating o kaya may pasyente na kukunin. Nung sunod-sunod na po yung pagpito, napuno po talaga yung first aid station kung saan kami nag-standby nung Dungaw po. And halos kami po kasi naging part din po ako nung nakabantay po dun sa first aid station. Ngayon po kasi, bagamat may mga pasyente pa, punong-puno na po yung first aid station natin. Dinadirect po namin sila na binibigyan ng directions na doon naman sa kabilang first aid, ganyan po. Kasi po hindi na natin sila kayang i-accommodate. And meron po talagang pagkakataon na dumodoble po yung dami ng pasyente na nahihirapan na po kaming mag-cater. Pero yung team ko po, led by our seniors and syempre yung TL ko po na si Sir Francis Buiza, meron po talaga siya na, okay, pag halimbawa po may dumating na pasyente, nag-a-assign po talaga siya. O sige, kaya mo yan, i-treatment mo yan. Next, may dumating po ulit, nag-a-assign po talaga siya. Talagang yung team leader po namin and yung seniors, ang ganda po na naging strategy nila in making sure na makikater po namin or mabibigyan po ng paunang lunas yung mga pasyenteng nahawakan namin nang wala pong nane-neglect. Ayan. Both safety po ng both patient and syempre safety po ng volunteer. Ayun. Mukhang nandiyan ka ba nga sa piyesta ng And sir, alam ko na po kung bakit mabagal ang wifi. May piyesta po pala. Buti hindi naman dined ng signal. Saan ka ba? Nasa Tondo ka ba ngayon? O nasa Cavite po. Sa Cavite, meron ding pagdiriwang dyan. Okay. Meron din Santo Niño din po. Oo. Si Sir Christian naman. Sir Christian, ano yung mga natutunan mo ngayon pagkaka-deploy mo sa traslasyon kumpara doon sa mga dati mong deployment sa traslasyon? Ano yung mga natutunan mo ngayon? Sa ngayon po sir, malaki po yung naging namin, simula po kasi noong last year hanggang ngayong taon, marami kaming nabago na sa tingin namin pagdating ngayong taon is parang
na-fulfill naman namin. Katulad po ng mga gamit na kailangan po namin based dun sa location kung saan po kami i-assign po. Kasi last year, yung medyo naging challenge po namin sa location is yung food at other things po, katulad po ng ilaw na kailangan po namin dun sa station. Pero ngayon, nakapag-adjust po kami, dahil sa logistics po, nakahiram po kami ng mga sasakyan, gamit din po ng volunteer, na fulfill naman namin o nadala namin yung mga kailangan namin na gamit. So, sa ngayon, ang panahon po namin, ang natutunan po ngayon deployment sa traslasyon ay yung bilang isang volunteer po as EMS head, ay kailangan maging laging handa sa anumang mangyari sa operation at pagpaplano at paghahanda ng mga gamit bago pa man ang translasyon ay malaking tulong po yun para po sa ikakaganda po nung operation. Okay. Marami kang fans nanonood sa Facebook natin. Unang-una si Norma Rebanal, sabi niya, hi Sir Christian Noel Tejares, watching from here at San Isidro Rodriguez. At ito si Ian Malcampo, watching from Rizal Chapter, Rizal Province Branch. Ian Malcampo, hi Sir Edison, sabi niya. Si Marvin J. Santos, pa-shoutout po. Yes. Si Joaquin Inigo Concha, go Sir Christian. At itong si Lynn RQ, watching from Mother Teresa of Technology and Assessment Center Incorporation. Hello po Sir Christian. At itong si Margin J. Santos, pa-shoutout po kay Sir Christian. Shoutout din si Merlita Yape Daigo, Romeo Fernan Berejano, John Steve, dami ito, John Steve Petalar, Earl Barbin Marco Cuenca at Arvin Binculado. Ayun, shoutout and good afternoon Sir Edison Enriquez and thank you Sir Christian, Noel Tejares and Ma'am Concepcion Texon, sabi ni Normal Rebanal. At si Idnad, pinaligtad yung pangalan, Dandy. Ma'am pogi mo daw Sir Christian, sabi niya. At si Romeo Nuebres Leresma, sabi niya, go Sir Christian. Dami mong dito, cheering si din sa Ma'am Concepcion kung gusto niyo meron tayong Facebook Live sa Kalinga Hatid at sa Radyo Pilipinas, pwede sila mag-like, share, and comment sa ating Facebook page. Sir Christian, ano yung mga challenges na hinarap mo dito sa pag-deployment dito sa traslasyon ngayong taon? Ang challenges po namin na hinarap po dun sa station, mga minor lang naman siya, pero nagawa naman po kagad namin ng palaan dahil na-predict na po namin, dahil sa yung tinuro nga po ni chairman sa amin na 4 P's, which is yung plan, predict, and prepare practice. So sa ilang taon na po nung pagde-deploy po namin dun sa traslasyon, so nagkakaroon po kami ng plan. So syempre based yung plan namin sa mga previous experience po na nakakandak po namin. So kada naman po nagkakaroon po ng challenge. Wala pa naman po kaming na tinatawag na parang perfect po talaga. So every deployment talagang meron pong laging nagiging challenge, pero unti-unti po nating pinapalitan o binabago po 'yon. So usually po sa lahat din po siguro ang naging challenge po ng lahat. Hindi lang po ako siguro ang makakapag is yung una po food. Kasi yung food po doon sa area, mahirap pong makabili during that time dahil kung may kakain man, ang dami po ng tao. Kaya ang ginawa po namin noon, nagdala po kami ng sarili naming lutuan para doon kami magluluto ng mga pagkain. Nagdala na rin po kami ng extra food namin na luto na kaso talagang nagdala lang din po talaga kami ng lutuan dahil sa baka mapanis na po kung mag-advance kami ng luto ng pagkain dahil January 8 pa lang po nandoon na kami sa site hanggang January 9. And isa din po sa naging challenge din po namin is doon nakapagpahinga po kami sa Manila chapter kaso hindi po ganong tuloy-tuloy dahil sa ihintayin muna nating maubos yung mga nagpapahinga bago ka makapagpalit. Yun, medyo nakakapagod. Pero ko, buti ang pahinga mo lang talaga is
Sir Christian, pero Yun. ikaw, buti ikaw, may pahinga ka. Pero si Ma'am Concepcion, walang pahinga to. Diretso silang naglalakad hanggang sa matapos yung ano eh. Oh, anyway, tanungin ko naman to si si Ma'am Concepcion. Ano na naging mga challenges mo na hinarap ngayong Traslasyong 2025? Share mo naman sa amin. Siguro sir, yung akin yung challenges ko, dahil nga po may karanasan na ako, dahil naranasan ko na po siya nung una. Siguro yung pressure po na mag-duel, yung pressure na dapat mas okay yung performance or mas maayos yung pagbibigay ng paunang lunas ngayon dahil naranasan ko na. And bukod po dun sa nabanggit ni Sir Christian, tama po yun, no? Yung na nakakapagpahinga po, idlip lang, ganyan. Kung halimbawa, habang nasa daan kami, titigil kami sa isang lugar para umidlip. Kasi, then again po, nagmamatter din po sa atin syempre yung safety and yung health, yung estado po ng ating mga volunteers. Kasi kung tayo po yung pagod or kung tayo yung ubos na yung energy, paano po tayo makakatulong? So, may mga ganun din po kami pagkakataon na umuupo po kami para magpahinga or umidlip. Sa katunayan, ginamit din po namin yung recorded po natin na pwedeng pahingahan yung sa Bonifacio po Elementary School, Andres na Mabini Elementary School. Nung bago po kami pumunta sa San Sebastian, pumunta rin po kami doon para magpahinga ng mga 30 minutes o isang oras po bago po kami nagtuloy-tuloy maglakad. Then yun sa pagkain, tama din po yung sabi ni Sir Christian, no? I agree po na ang hirap din po talaga kumain. Kasi syempre kami po kasi lakad. So lakad, may makakainan naman po. Pag may makakainan ka, halimbawa po, fast food yung kakainan namin. Pag may makakainan ka po, puno po. Kasi yung mga deboto, nandoon din sa mga fast food chains. Yun lang man po yung mga bukas ng mga panahon na yun. So, challenging din po yung pagkain. Hindi naman po kami nagdala ng parang madaming pagkain kasi syempre, more on lakad po kami. So, pero mahirap kumain pag ganyan kasi syempre, di ba, pag napuno tiyan mo, maghahanap ka ngayon ng yan din po. Dahil lakad po kami ng lakad. Dapat yung kain mo lang, din po yung tama lang, para yung pampawala lang ng pagod, tsaka pero nais mo bang tawag dito, kapag may natutulungan kayo dun sa mga natulungan nyo sa Traslasyon, ano yung mga naging pakiramdam? Ako sir, mapatraslasyon, nung nakakita ko po yung mga natutulungan namin sa Traslasyon, ako po, personally, I am so fulfilled po. Like, doon po kasi sa Traslasyon, parang makikita mo po kasi talaga, as in, lalo na po ng first time ko ngayon, makikita mo kung gaano ka-eager yung Filipino, kung gaano ka-faithful yung mga Filipinos. So, yung idea na dahil na may nangyari sa kanila habang nagpapakita sila ng faithfulness sa Diyos, tas makakatulong ka sa kanila, sobrang fulfilling sa bahagi ko. And natitiyak ko po, yun din yung nararamdaman ng mga co-volunteers ko, na nakakatulong po kami. And yun naman po talaga yung goal natin, di ba, sa Red Cross, na laging may malasakit sa kapwa po. Malasakit, kapwa, kusang loob. Tapos, tanongin ko na lang to si Sir Christian, na nais mo bang pagpatuloy ang pagiging isang volunteer? Yes po. Lubos po akong natutuwa. Marami akong naging obligasyon o naging marami man po ako naging obligasyon po dito sa Red Cross at sa pamilya ko po sa hanap buhay. Pero gusto ko pa rin po ipagpatuloy yung pagsaserve ko po sa Philippine Red Cross. Okay. Tapos hinga na lang kita ng mga final message sa Sir Christian. Siyempre, itong ating programa, maraming salamat sa iyo sa iyong pagbibigay paunlak dito sa ating programa. Ano po ang inyong final message sa ating mga nanonood at mga nakikinig? Yan. So, final message ko po sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta at panonood po dito at pag-suporta po sa akin. Yung mga shoutout po, nagpapa-shoutout yan, shoutout sa inyo. Hindi ko po maisa-isa pero sobrang dami po ninyo. Then syempre, shoutout ko po yung safety service head ko po, si Sir Marvin J. Santos, at ang aking branch coordinator po, si Sir Ian Malcampo, at ang aming chapter administrator, Sir Dr. Roberto Dacle. So, final message ko po bilang isang volunteer, ang paglalaan po ng oras at commitment ng walang kapalit na inaasahan ay isang passion na mahirap matagpuan at hindi matutumbasan ng kahit anumang halaga.
Okay, maraming salamat Sir Christian Noel Tejares, ang Volunteer First Aider ng Philippine Red Cross Rizal Chapter. At sa inyo naman, Ma'am Concepcion, ano po inyong final message sa ating mga nanonood at nakikinig? Siyempre ako po, first and foremost, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng volunteers ng translasyon, mapa-Manila chapter man po o hindi. Kasi siyempre yun po dedikasyon na tumulong sa kapwa. Gusto ko rin pong i-take tong opportunity na to para magpasalamat siyempre sa aming chapter admin na si Ma'am Crisanta C. Cayetano, ang aming CSR for SS na si Sir Hill, kasama po ni Sir Jello kasi sa tiwala nila, kasi sobrang organized po nila, inayos nila yung katag nga po nung nabanggit ko kanina, ang ganda po nung naging sistema nila Sir Jello sa kung paano kami igugrupo in making sure na makapaghahatid kami ng tulong sa iba, kasabay din ng pagtiyak na ligtas kaming mga volunteers. So gusto ko rin pong pasalamatan sila Sir Hill, Sir Jello, and syempre lahat po ng volunteers na nag-render ng kanilang service kasi hindi naman po magiging posible yung nangyari kung hindi po nag-render wholeheartedly yung mga volunteers po. Isang patunay na yung mga volunteers po dito sa Philippine Red Cross, laging tutulong ng may malasakit, kusang loob at kapwa-tao. And kung kayo po, kung may ganun din kayong aspirations sa ating mga nakikinig, kung may ganun po kayong aspirations, gusto niyo pong tumulong ng walang hinihinging kapalit, wag po kayo mag-hesitate. Bukas na bukas po ang Red Cross, kung wala man po kayo sa Manila, bukas na bukas po ang Red Cross sa buong Philippines, sa buong Pilipinas, at handang-handa po kaming i-welcome kayo if you want to be a volunteer po. Ayan, maraming salamat si Ma'am Maria Concepcion Texon, isa po siyang first aider at sa Philippine Red Cross Manila Chapter na na-deploy noong Translasyon 2025. At yan na po ang ating programa, ngayong kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan po ng ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon, ito po si Edison Enriquez, at susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod ng programa ni Vance Fernandez, 5 minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go.